mahimbing na tulog ng pamilya Recto sa tahanang ito sa General Santos City, nabulabog nung ang kaanak nilang si Ray Ray na natutulog noon malapit sa bintana, biglang nagsisisigaw. Nagising po ako sa iyak niya. Sa hawak-hawak yung tenga niyan, dami na pong dugo. Ang kanya kasing tenga parang napunit, habang ang kanyang mga braso puno ng mga kalmot. Hindi alam kung ano nangyari sa iya. Sino o ano ang may kagagawan nito? May bigla pong nahulog sa ibabaw ng bubong. Kulantan ako sa taas. Ingala ko na. Wala kaayo. Ang mata niya. Parang asma. Umatake pa sa tenga at sa braso ko. At hindi raw ito ang unang beses na di umano may umataking ganito sa kanilang barangay. 3 beses akong kinalmot. Anak ko pa talagang nabiktima ng aswang. Sa mga patulog na riyan, na-check nyo na ba kung nakabukas pa ang inyong bintana? Dahil sa tinamong sugat ni Ray Ray, kinakalmot ng pangamba ngayon ang mga residente ng barangay na ito sa General Santos City sa Mindanao. Matakot din kami, baka kami ang masusunod na po mga biktima dito. Hindi na may magpalabas ang mga bata, kay mahadlok mi. Kanya-kanya sila ngayon ng pangontra. Kada 6 PM naglalagay ako ng asin at bawang sa bintana namin. Samantala, sa bahay na ito sa Barangay Lagaw, pansamantala ngayong nakatira ang 12 anyos na dalagitang si Ray Ray na siya di umanong pinakahuling pinuntirya ng kinatatakutan nilang nilalang. Dito po sa braso niya, dito hanggang dito sa likod, sa taas at sa baba nito. Diklat na lang ang naiwan, mga 1-2 inch ang haba. Dito sa tinga niya, medyo mahaba rin, tinahi lang ng doktor, napupunit na siya. Si Ray Ray nakatira raw talaga sa bahay ng mga magulang ng kanyang tatay Henry. Pero dahil sa takot na balikan siya ng di umano kumalmot sa kanya, sa bahay ng tiyahin niyang si Jana muna siya pansamantalang tumutuloy. Dito siya natutulog kasi mas marami kami dito, mas maproteksyonan namin siya dito. At para patunayang hindi siya gumagawa-gawa lang ng kwento, bumalik si Ray Ray sa kanilang bahay para ilahad kung saan nangyari ang lahat. Diri ko gatulog kay diri akong ulo, tapos diri akong tail nakatawang ra ko sa bintana nga walay sira. Cortina lang. Pero pasado 1:00 ng madaling araw, Bigla pong sumakit yung tenga ko. Marami na po siyang dugo. habang ang kanya naman daw mga braso Maraming kalmot. Sobrang sakit po, kaya napasigaw na po ako. ang mga tiyuhin niyang sina Gilbert at Javer nagising sa iyak ng kanilang pamangkin. Hawak-hawak yung tenga niyan, dami na pong dugo. Hindi alam kung ano nangyari sa iya. Sa gitna ng kaguluhan, naabutan sila ng ama ni Ray Ray na si Henry na nooy kauuwi lang mula sa pamamasada. Galit na galit pa ako noon eh. Gusto ko na pong magwala kasi naawa po ako sa anak ko. Tao ba dito? Sino kumalmat sa anak ko? Kung sino mang may gawa, gusto ko na sanang suntukin. Hindi pusa o daga. Yung sugat ng tinga ng anak ko, ang haba, parang mahaba po ang kuko. Sa paningin ko po parang aswang. Umakyat pa po ako sa bubungan namin. Tao ba dito? Wala naman tao doon eh! Wala pa ako nakita. Si Ray Ray dali-daling isinugod sa ospital. Pinalinisan at saka pina-atay-titan tapos anti-rabies. Yung nurse at saka yung doktor na naglinis ng tinga ng anak ko, nagulat kung sino ang may gawa. Hindi rin nila alam. Lumakas yung loob ko. Aswang talaga ang may gawa sa anak ko. Dinala ni Henry ang kanyang anak sa albularyong si Rose. Pagtambal sa iya ha, kung imursuhan siya, aswang man. Nakagusto niya ang aswang. Sina Jana at Claudine naman, pakiramdam nila, konektado rin ang kakatuwang karanasan nila kamakailan sa nangyari kay Ray Ray. Nung gabi kasing inatake raw si Ray Ray
Mga around 12 midnight, nasarapan po kami sa pag-uusap. May bigla pong parang nahulog sa ibabaw ng bubong. Malakas po. Siguro po, palipat-lipat lang po dito sa lugar namin yung sinasabi nilang aswang. Kung sina Jana at Claudine, binulabog lang nung gabing yon. Ang kabarangay naman nilang si Rowel, di umano, nakaharap pa ito. Doon sa buntag pa talaga, cellphone ma'am. Lantan ako sa taas. Tingala ko na, ako ay pakpak, kuko, dagko, ayo. Motong ulo ko kalihok ato kay nag-aito kayo man eh. Dagan ko diri, kitawag na ako sa papa. Pagawas na ako, tingala ko, wala na siya. At tila hindi na uubusan ang mga nagpapatotoo na may hindi pangkaraniwang nilalang na gumagala sa kanilang barangay. Yung buwagag na nagatayo din ang mata pula, tas yung ngipin niya is parang lagari. Pareho nga kaya ito sa di umano umatake rin kay Rai Rai. Gusto ko talaga ma-face to face yung aswang na gumawa sa tinga ng anak ko. At alam daw nila ang di umano lungga nito. Itong po na po to ay pangalan po ay Alom-Alom. At sa tingin po namin, dito po yung nakatambay yung sinasabi nilang aswang. Kasama ang founder ng Davao Paranormal Society, tinungo nila ang lugar. Ano ang kanilang madaratnan? Kita mo yan? Ayo. Entity yan. Ayan, nandito. Nakakagulat po ako. Aswang ba talaga ang umatake kay Rai Rai? May gawa nito, isang malaking Talasan ang pagtingin sa inyong paligid at baka sa inyo'y may nagmamasid. Lalo't mas kahindik-hindik ang mga susunod na nangyari sa barangay na ito sa Jensan sa aming pagbabalik. Dito sa may bubungan. Meron na naman. Lumilipad. Sinusundan ka yata eh. Ayan, nandito. Dalagita sa General Santos City sa Mindanao. Parang napunit at duguan ang tenga. Puno rin ng kalmot ang mga braso. Dahil di umano sa umatake sa kanya. Sa paningin ko po parang aswang. At hindi raw ito isolated o nag-iisang kaso. Dahil sa pag-iikot ng aming team sa barangay, may nakilala silang di umano. Minsan na rin daw sinalakay ng pinaniniwalaan nilang aswang. Si Janice, dalaga pa lang daw siya nung di umano, pinuntirya rin ng aswang sa loob mismo ng kanilang tahanan. Bali natutulog kami, sa likod ko may butas. Akala ko, di na kalabit ako ng kapatid ko. Naramdam ko na masakit. Aray ko! So ko nakita na yung ano ng mukha, yung buwagag na nagatayo din ang mata pula, tas yung ngipin niya is parang lagari. Ano ka ba? Ang gabi-gabi na! Nung pagkarinig na aswang, yung papa ko tumayo, kumuha ng itakay maglabas. Pero wala naman silang nakita. At gaya ni Rai Rai, si Janice, nagtamo rin daw ng mga kalmot sa katawan. Sa likod, takot na takot na kasi nakita ko nga yung mukha. Si Henry, desididong maghiganti sa gumawa raw nito sa kanyang anak. Gusto ko talaga ma-face to face yung aswang na gumawa sa tinga ng anak ko. At may hinala raw siya kung saan ito nakatira. Sa punong ito ng alom-alom na nakatindig sa abandonadong lote sa likod mismo ng kanilang bahay. Parang may tumatago ba kasi may gumagalaw paminsanan eh. Kapag tinitingnan ko po sa taas. At ayon kay Rai Rai, sa lugar na ito rin daw niya di umano nakita ang bumiktima sa kanya. Gabi na po yun. Pumunta po ako sa CR. Tumingin ako sa puno, may nakita po ako parang mata po. Natakot po ako noon, kaya binilisan ko na lang po. Kasama ang Davao Paranormal Researcher na si Alfred, tinungo ni na Henry ang puno kung saan pinaniniwalaan nilang naglulungga ang kahindik-hindik na nilalang. Nakita nyo? Dito sa may bubungan. Meron na naman.
Sinusundan ka yata eh. Ito ang SLS, kung kuha siya ng motion. Kung may motion man, makikita natin. Kita mo yan? Ayo, wala po. Parang anino. Entity yan. Ayan, dito. Sarap. Meron tayong nakukuha na entity dito. Taas. Ikaw yung aswang o multo ka lang? Pakita ka naman yan sa puno kung ano, kanyang ka. Lumilipad. Nakagulat po eh. Mukhang talaga. Kaso lang nawawala eh. Apparatus will only identify na merong entity. Hindi natin alam kung aswang. Natakot po ako, tsaka mas lalo po akong kinabahan na meron doon. Hindi na po ako pupunta doon. Pero sa punto de vista ng siyensya, May gawa nito, isang malaking daga po. Rats are nocturnal animals. Pwede silang kumagat ng tao kung gusto po ng daga, yung blood. Pagkagat ng dumugo, inulit-ulit na. Yung sa braso po, pwedeng kalmot yan ng daga. Yung kuko nila mahaba po. Pag nag-scratch, magmamarka talaga. Kung halimbawa, nakagat po tayo ng mga hayop, agad po tayong pumunta sa malapit na hospital, magpaturok po tayo ng anti-rabies or anti-tetanus. minsan na rin daw kasing may ganitong kaso sa Barangay Lagaw. Natutulog kami. Napansin ko lang na gumalaw yung kortina namin na may pumasok. Tapos yun, kinagat agad ako. Pinalmot ako dito sa palad. May pagkahawi kaso lang sa kanya is nasugatan. Sa akin hindi. Nag-red lang siya. At saka nagising ka agad ako. Hindi po talaga ako naniniwala sa daga kasi kung daga man yun, ang dami po kasing kalos sa kamay ng anak ko at saka ang laking hiwa po sa tinga ng anak ko. Dinadala pa rin to siguro ng mga matatanda dahil nga may nakikita silang hindi nila maipaliwanag eh. Wala po kayo dapat ikatakot dahil safe po tayo dito. Ang ating mga kapulisan po dito sa Barangay Lagaw ay 24 hours po nagrurondalya. Maraming nagsasabi na meron talagang aswang. Pero magpahanggang ngayon, wala pa rin namang lumilitaw. Kaya marami pa rin ang naniniwalang hindi totoo ang mga kwento-kwento. Pero hindi rin naman lahat ng mga kinatatakutan kathang isip lang. Lalo pat sa dilim ng gabi, may mga tahimik talagang nag-aabang na magpapadaga sa ating mga dibdib. Naghihintay lang ng tamang pagkakataon para dakmain ng kanilang mga kuko ang ating bala.